Nanawagan si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. ng pagkakaisa sa mga kasundaluhan at miyembro ng PNP at PCG para mapanatili ang peace and order sa buong bansa kahit pa magkakaiba ng doktrina. Ginawa nito ang pahayag sa katatapos lang na interagency exercise ng tatlong ahensya kung saan pinalalakas ang Common Operational Framework ng tatlong security sector. Tunghayan ang detalye sa aking report. Naging matagumpay ang kauna-unahang interagency exercise o pagsasanay sanlakas sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at Philippine Coast Guard. Layon ng pagsasanay na ito na palakasin ang security operations at interoperability ng Joint AFP, PNP and PCG Education, Training and Doctrine Cell para magkaroon ng Common Operational Framework ang mga security sector sa pagresponde sa kalamidad at krisis sa bansa. Titingnan namin kung ano yung magiging gaps and in doing so, we increase our interoperability at saka we have now a Common Operational Framework. We will adjust our doctrines accordingly. Sa kabuuan, lumahok ang nasa halos 200 uniform personnel ng tatlong ahensya sa pagsasanay. Sa susunod na taon, ang Philippine Coast Guard naman ang naatasang mag-host ng interagency exercise o ang pagsasanay sanlakas kung saan naka-highlights ngayong taon ang tabletop exercise. Layon nito na pabilisin ang pagbalangkas na gumawa ng desisyon para sa pambansang seguridad sa pamamagitan niyan ng scenario base. Inaasahan na sa susunod na IACS ang mga posibleng real-world scenarios, pati na ang command staff exercise, command post exercise at field training exercise. Sa parte ng PCG, nakita raw sa pagsasanay ang kahalagahan ng sama-samang pagtugon para protektahan ang bansa sa anumang banta sa seguridad nito. Nasubok rin ang kakayahan sa decision-making ng mga lumahok at kung paano responde sa oras ng kailangan ng sama-samang pagtugon. We also recognize our strengths, acknowledge our gaps, and more importantly, affirm our commitment to move forward together. Bagamat magkakaiba ang doktrina ng tatlong ahensya, iisa lamang ang layo nito pagdating sa pagpapanatili ng peace and order at pagtugon sa mga suliranin ng bansa. Operation. We often say that no single agency can carry the full weight of today's security challenges alone. And over the past days, all of you prove that true collaboration is not only possible, it is powerful. Nagsilbing guest of honor at speaker sa closing ceremony ng pagsasanay si AFP Chief of Staff General Romeo Bronner. Pinaalalahanan rin nito ang mga uniform personnel na kilalanin ng unity sa gitna ng mga krisis. Ayon kay Bronner, inilalarawan rito ang tatlong mandato ng ahensya: to serve, to save, and secure. Bagamat hindi raw ito unang joint exercise kung saan magkakasama rin ang tatlo sa iba pang pagsasanay kabilang na ang balikatan exercises. Dito pantay-pantay raw ang mandato, hindi gaya ng ibang pagsasanay na pinangungunahan ng AFP at hindi kakayanin ng iisang ahensya lamang tumugon sa mga hamon sa seguridad. When we stand together, the nation is stronger. Let me repeat that. When we stand together, our nation is stronger. Together, we embody the Bayanihan spirit in uniform. So despite the differences, makikita ninyo, iba-iba yung kulay ng ating uniforme, but it is still the uniform. Binigyang din ni Bronner ang kahalagahan ng partnership ng AFP, PNP, PCG para matugunan ang mga hamon sa mga kalamidad at krisis sa hinaharap. Nanawagan rin ito sa mga lumahok ng pagkakaisa para igit ang soberanya, peace and order at protektahan ang mga katubigang sakop ng Pilipinas. Samantala, kinikilala naman ng Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya ang mga hakbang ng AFP para matugunan ang posibleng banta, partikular na ang pagiging agresibo ng China sa West Philippine Sea. Sabi ni Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Guisha, pinalalawak ng Pilipinas ang kooperasyon sa allies at partners sa pamamagitan ng joint patrols, maritime exercises at diplomatikong koordinasyon. Kabilang rin sa mga tinukoy ni Guisha ang pagpapatupad ng whole of nation approach para igiit ang ating karapatan sa katubigang sakop ng bansa at tuloy-tuloy na presensya ng pamahalaan sa WPS bilang malinaw na pagpapakita ng soberanya sa gitna ng agresibong galaw ng iba pang claimant countries. Mula dito sa Armed Forces of the Philippines, Camp Aguinaldo, para sa EuroTV News, ako si Henry V. Nicolas, sumasaludo sa bawat Pilipino.